Ilang oras nang hindi mapakali si Glenda. Pabalik-balik siya sa bawat sulok ng kanilang bahay. Para bang may hinahanap o para bang may gustong takasan. Hindi ko na talaga kaya. Hanggang kailan ganito ang buhay ko? Bulong ni Glenda. Naglalakad-lakad, may kuluskus ng tsinelas. 7 taon na silang kasal ng kanyang asawang si Lance. Isang doktor. 3 taon na rin mula nang ipinanganak si Troy, ang kanilang anak. Pero sa kabila ng lahat, hindi masaya si Glenda. Habang si Lance ay abalang-abala sa ospital, iniaalay ang halos lahat ng oras sa tungkulin. Si Glenda naman ay naiiwan sa bahay. Naglilinis, nag-aalaga ng bata, at nakatitig sa kawalan. Hindi ito ang uri ng buhay na pinangarap niya. Mary, please naman, intindihin mo ko. Naiinis na sabi ni Glenda kay Mary nang kausap niya ito sa cellphone. Wala nang kilig, wala na kaming spark, at gusto ko namang maramdaman na may mga lalaking humahanga pa rin sa akin. Hindi maintindihan ni Mary ang reklamo ng kaibigan. Sa paningin niya, lahat ng babae mangangarap ng buhay ni Glenda. May gwapo at responsableng asawa, matalinong anak, sariling kotse, sariling kondo, at lahat ng kailangan ay kayang ibigay. Glenda, seryoso ka ba? Ang dami mong meron na yung iba nga, ipinagdarasa lang. Nag-aalalang sabi ni Mary. Umikot sa sala si Glenda, bit-bit ang cellphone. Ano ngayon? Tingnan mo sina Jelly at si Ninya. Si Jelly, nagpunta sa Bali kasama ng jowa niya. Si Ninya, nag-migrate sa London. Ako, eto stuck. Hoy, si Ninya sinusuportahan pa ng mga magulang niya. Singit ni Mary at medyo natawa. Wala siyang asawa. At si Jelly naman, hello, matanda at kalbo ang kasama niya. Tumaas ang boses ni Glenda. Ano ngayon kung matanda? Kung kaya niyang ibigay lahat ng gusto ko, mas gugustuhin ko pa yun kaysa sa asawa kong puro duty naman ang inaatupag. Hindi na makapaniwala si Mary. Kung siya ang nasa kalagayan ni Glenda, ni hindi niya na maiisip na tumingin pa sa iba. Alam mo, ako, hindi ko na kayang tumingin pa sa ibang lalaki kung may asawa na ako. Seryosong sabi ni Mary. Sandaling natahimik si Glenda. At sa pagbuntong hininga niya, doon na lumabas ang matagal niya ng kinikimkim. Hindi ko naman talaga iniisip na tumingin sa iba. Hindi lang ako makamove on kay Marlon. Malumanay ngunit mabigat na sabi ni Glenda. Si Marlon ang ex-boyfriend ni Glenda. Si Marlon na matagal nang wala sa eksena. Ano? Napalunok sa gulat si Mary. Glenda, seryoso ka ba? Si Marlon? Walang-wala yun sa asawa mo. At doon na nagsimulang bumigat ang gabi ni Glenda. Habang ang kanyang asawa ay abala sa pagligtas ng buhay ng iba, siya naman ay nilalamo ng pagkalito, pagkabagot, at isang lihim na pangungulila sa nakaraan. Sa bawat patak ng ulan, lalo lang lumilinaw sa isip ni Glenda ang tanong, eto ba talagang buhay na gusto ko? Hindi makapaniwala si Mary sa mga narinig mula kay Glenda. Ang kaibigan na kilala niya noon na kahit kailan ay hindi lumalabas sa linya, ngayon ay tila ibang-iba. Mary, alam mo ba? Mahina ang tinig ni Glenda, parang nagkukumpisal. Akala ko, matagal na kaming tapos ni Marlon. Akala ko wala na siyang balita. Umalis na siya sa bayan natin. Napakunot ang noo ni Mary, habang dahan-dahan ang pagsagot. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan niyang sabi. Matagal na kayong hiwalay, di ba? At kung tama ang pagkakaalala ko, lumipat na siya sa ibang lugar. Napangiti si Glenda ng lihim, pero may kilig sa boses. Yun din ang akala ko. Pero nagbalik siya, Mary. Nagkita kami. Diyos ko, Mary, hindi mo may imagine. Mas gwapo pa siya ngayon. Mas in shape, mas astig. Brutal ang dating. Fashionable, pump up, at yung buhok niya,
Grabe, ang ayos-ayos. Nang ikwento ni Glenda ang pagkikita nila, baka sa kanyang mukha ang kakaibang liwanag na matagal nang nawala. Nagkwento si Glenda na tila bumabalik sa eksena. Nang makita ko siya, para akong nabaliw. Inimbitahan niya ako magkape. Nag-usap kami ng kung ano-ano. At alam mo ba, nag-asawa siya pero nag-divorce. Walang anak. General manager daw siya sa isang malaking company. Palaging nagto-travel abroad. Ang galing, di ba? Kaya nga, doon na rin siya nagpakasal. Kaya yun, mabilis yung divorce. Napailing si Mary at nag-aalangang sumagot. Siguro nga. Pero, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka nalang ka-invested. Dahil nakatingin sa kawalan si Glenda at napabuntong hininga ng malalim. Mary, dahil kami pa rin? Para bang bumagsak ang mundo ni Mary sa sinabi ni Glenda. Hindi siya makapaniwala. Glenda, huwag mong sabihing napataas ang boses ni Mary. Tuloy-tuloy at walang pag-aalindangang nagsalita si Glenda. Oo, nang araw din na magkita kami, tinawagan niya ako, pinapunta sa kanya, at pumunta ako. Simula nun, kami na ulit. Halos mawala ng salita si Mary. Hindi niya akalain na magagawa ni Glenda ito kay Lance, ang lalaking sinasabing pinangarap ng maraming babae. Glenda, mali ito. Hindi deserve ni Lance yung ginagawa mo. Ang bait-bait niya sa'yo. Kung malaman niya, isipin mo na lang kung anong mangyayari. Nag-aalalang sabi ni Mary. Hindi mo matatakpan yan habang buhay. Ngunit naging matigas ang sagot ni Glenda. Malamig ang boses nang magsalita ito. Walang mangyayari kung mananahimik ka. Kung mahal mo ang pagkakaibigan natin, huwag ka magsasalita. Kung hindi, tapos ng friendship natin. Napatingin si Mary kay Glenda. Halos hindi siya makapaniwala sa pinakikinggan niya. Pero hindi siya mananahimik dahil sa takot. Mananahimik siya dahil kay Lance. Hindi niya kayang masaktan ang lalaking wala namang alam. Simula noon, tumigil na muna si Mary sa pakikipag-usap kay Glenda. At si Glenda, wala nang pakialam dahil lahat ng iniisip niya ay si Marlon at ang desisyon niya na kailangan niyang gawin. Habang palalim ng palalim ang gabi, palalim din ng palalim ang lihim ni Glenda. Isang lihim na magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Habang papalapit ang gabi, hindi mapakali si Glenda. Paulit-ulit siyang naglalakad sa loob ng kanilang apartment. Papunta sa sala, balik sa kwarto, at sa bawat hakbang ay mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Anong gagawin ko? Tama ba to? Iniwan ko si Troy. Iniwan ko si Lance. Nagpapanik si Glenda. Parang bumubulong lagi sa sarili. Bago yon, ilang araw pa lang ang nakakalipas, nakatanggap siya ng alok mula kay Marlon. Isang alok na pwedeng bumago sa kanyang buhay. Glenda, sumama ka sa akin. Business trip ko sa friends. Hindi ka ba naakit na simulan ulit ang buhay mo? Wala nang makakapigil sa'yo. Kalmadong sabi ni Marlon, pero puno ng panunukso ang tinig. Mahinang napabuntong hininga si Glenda. Hindi ko kayang iwan si Troy ngayon. Malito, Marlon. Glenda, wala nang susunod na pagkakataon. Ang anak mo, may ama siya. Kaya niyang alagaan. Ikaw naman ang isipin mo ngayon. Ilang beses mo ba kailangang isakripisyo ang sarili mo para sa iba? Malinaw ang bawat salitang lumabas kay Marlon. Isang alok na puno ng tukso at pangakong bago. At doon, nagsimula ang pagkalito ni Glenda. Mabilis ang takbo ng oras. Sa loob ng apartment, nag-aagaw ang luha at pananabik sa mga mata ni Glenda. Nag-iimpake siya ng damit, pero paulit-ulit ding natitigilan at nagdadalawang isip. Troy, anak, patawarin mo si Mama. Naluluhang sabi ni Glenda. Sa wakas, nagpasya na siya. Isang desisyon na parang hindi niya na mababawi pa. Isang papel ang iniwan niya sa mesa. Isang maikling pamamaalam.
may kasamang bigat ng kanyang konsensya. Hindi na siya lumingon, sa kamay niya ang maleta, sa likod niya ang bahay at ang anak na 3 taon lang ang tanda. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, nagtatapos ang araw ng isang doktor. Si Lance, pagod mula sa duty, nakatanggap ng tawag mula sa kindergarten. "Sir Lance, pasensya na po, pero malapit na kaming magsara. Wala pa pong pumupunta para kay Troy?" sabi ng teacher mula sa kabilang linya. Bakit hindi pa siya nasusundo ni Glenda?" Naguguluhang tanong ni Lance at may halong kaba. "Pakisuyo, antayin niyo po ako. Pupunta na ako ngayon." Naguluhan si Lance. Sa isip niya, may hindi magandang nangyayari. Bakit hindi nasundo ng asawa niya ang anak nila? Ano kaya ang pinagkakaabalahan ni Glenda? Sa ilalim ng dilim ng langit at buhos ng ulan, nagsisimula ng gumulong ang kapalaran ng pamilya'y dati buo. Ang lihim ni Glenda, sa bawat oras na lumilipas, mas lalong lumalapit na matuklasan. Hindi makauwi ng maaga si Lance. Sa ospital, sunod-sunod ang tawag ng duty. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang pagod, kundi ang kawalan ng balita mula sa kanyang asawa. Hindi niya matawagan si Glenda. Ilang beses siyang tumawag pero walang sagot. Kaya sa huli, sa gitna ng tensyon, isa lang ang naisip niyang tawagan. Ang kaibigan nitong si Mary. Pagod at nagmamadali ang boses ni Lance. "Mary, pwede mo bang sunduin si Troy sa daycare? Hindi ko na talaga kayang umalis pa ngayon. Wala si Glenda. Hindi ko alam kung nasaan siya." Nag-aalalang sumagot si Mary, pero pinilit maging kalmado. Oo Lance, ako nang bahala kay Troy. Dalhin ko muna siya sa bahay ko. Subukan ko na rin kontakin si Glenda." Ngunit sa puso ni Mary, may matinding hinala na. Naniniwala siyang kasalukuyang nasa piling ng dating nobyo si Glenda. Naglalaro, nagtataksil, habang ang anak na 3 taong gulang ay pinabayaan sa paaralan. Makalipas ang halos 1 oras, tumawag si Lance kay Mary. "Mary, pumunta ka rito. Kailangan kita. Baka naman pwedeng pakidalian mo." Mababa ang boses na sabi ni Lance. Sa sandaling yon, naramdaman ni Mary na may matinding nangyari. Wala siyang sinayang na sandali. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ng mag-asawa. Pagdating niya ron, bumungad sa kanya ang isang Lance, maputla at tila nawala ng lakas. Walang salita, inabot nito ang isang piraso ng papel. Sa papel, mababasa ang masakit na katotohanan. "Lance, patawad. May mahal na akong iba. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mo akong hintayin. Pakiusap, alagaan mo si Troy. Alam kong mas magiging maayos siya sa piling mo." "Alam mo ba to, Mary?" Mahina at halos pabulong na tanong ni Lance. "May alam ka ba?" Mahina rin ang tinig ni Mary, puno ng lungkot. "Oo, si Marlon, yung ex niya, inamin niya sa akin na may namamagitan na ulit sa kanila. Pero Lance, hindi ko akalaing lalayo siya. Hindi ko akalaing iiwan ka niya." Umupo si Lance sa sofa, halos bumagsak. Tinakpan niyang mukha ng kanyang mga palad. Sa unay tahimik lang siyang nakayuko, ngunit ilang sandali pa, pumatak ng mga luha niya. Humagulgol ng iyak si Lance. "Paulit-ulit, bakit ganito laging nangyayari sa akin? Una, ang nanay ko. Ngayon si Glenda." Naalala ni Lance ang sakit ng kanyang kabataan. Noon pa lang, pinagsakluban na siya ng langit at lupa. Ang kanyang ina, iniwan siya, at ang kanyang ama sa gitna ng gabi. Sumama ito sa ibang lalaki, walang pamamaalam. Dahil doon, nalugmok sa alak ang kanyang ama. Bata pa si Lance noon, gutom, umiiyak, nakaupo sa maruming sahig, nakapaligid sa kanya ang mga basyong bote at mga upos ng sigarilyo. "Papa, gusto ko lang ng pagkain." Umiiyak ang batang si Lance, maliit ang boses. Hanggang isang araw, dumating ang kanyang lola.
Kinaladkad siya mula sa impyernong tahanan. Tinakbuhan niya ang nakaraan sa pag-asang hindi na ito mauulit. Pero ngayon, bumalik ulit ang tanikala ng kahapon. At sa katahimikan ng gabing yon, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa puso ni Lance. Bakit ako laging iniiwan ng mga babaeng mahal ko? Ngunit kahit kailan, hindi na isalba ni Lance ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang taon ng matinding pagkalulong sa alak, isang gabi ng Desyembre, natagpuan na lang ang ama niya na wala ng buhay. Nakabulagta sa isang madilim na eskinita, nilalamon ng lamig at kawalan ng pag-asa. Si Mary, na kanina pang nakikinig, ay halos hindi na mapigilan ang kanyang pagluha. Sa tagal nilang magkaibigan, ni minsan ay hindi niya inakalang ganoon kabigat ang dinadala ni Lance sa kanyang puso. At ngayon, parang ginising muli ni Glenda ang lahat ng sugat na matagal nang pilit tinapal ni Lance. Lance, pasensya ka na. Alam kong masakit to para sa'yo. Gusto ko sanang tumulong. Alam kong mahirap mag-isa. Lalo na may anak kang si Troy. Hindi na kailangan. Kakayanin ko. Malamig na sabi ni Lance. Alam mong may nangyayari pero hindi mo naman sinabi. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Sinubukan ni Mary na magpaliwanag na natakot lang siya na hindi niya intensyon ang manahimik. Pero si Lance ayaw makinig. Sa gabing yon, isinara ni Lance hindi lang ang pinto ng bahay, kundi pati na rin ang ugnayan nila ni Mary. 5 taon ang lumipas. Si Troy ay unti-unti nang lumalaki at si Lance ay patuloy na nagsikap bilang doktor. Hindi lang sa katawan ng iba, kundi pati sa sugatang damdamin ng sarili. Hanggang isang araw, ipinadala siya pansamantala sa isang piitan ng mga babae. Isang lugar na puno ng kasalanan, pagsisisi at paghilom. Pagkarating niya palang roon, agad siyang pinatawag upang gamutin ang isang babaeng nagkasakit ng matindi kinagabihan. Dinala na ito sa isang infirmary room at kailangan niya itong gamutin kaagad. Pahingi po ng records ng pasyente. Kalmadong sabi ni Lance, ngunit profesional. Kailangan kong malaman ang kanyang medical history. Ngunit pagkabasa pa lang ng pangalan, namutla si Lance. Tumigil ang mundo sa sandaling yon. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Marahan siyang naupo, tila binabalikan ng alaala ang lahat ng sakit. Sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang boses ng batang umiiyak. Si Troy nakadungog sa bintana habang umuulan. Tinatawag ang kanyang ina. Mommy! Mommy, nasan ka na? Tulad niya noon, siya rin ay naiwan. Iniwan ng babaeng dapat ay gumabay at nagmahal sa kanya. At ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang babae ay nakahiga sa lumang puting kama. Maputla, namimilipit sa sakit. Halos hindi na siya makilala ni Lance. Ngunit alam niya, hindi niya kailanman makakalimutan ang babaeng minsang tumalikod sa kanya noong siya'y walang kalaban-laban na batang lalaki. Ang babae na ngayon nakahiga sa ospital, halos wala ng lakas, nilulumpo ng sakit at panghihina. Kumusta ka na, ma? May halong hinanakit ang tinig ni Lance. Tila biglang huminto ang oras. Dahan-dahang iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Pilit inaaninag ang mukha ng lalaking nakatayo sa kanyang ulunan. Nang sa wakas ay malinaw na niyang makita. Lance, ikaw na ba yan? Anak ko? Nanginginig ang boses ng babae. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tila nilukob siya ng matinding emosyon at tuluyang nawala ng malay. Agad siyang sinuri ni Lance, binigyan ng painkiller at minomonitor ang vital signs. Hindi niya hinayaang magsalita pa ang ina. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ngunit kahit walang salitang mamutawi,
sapat na ang tanong sa mga mata ni Lance. Sapat na ang katahimikan para marinig ang mga salita na hindi kailanman naibulalas noon. Ilang oras din ang ginugol ni Lance sa paghahanap ng ospital sa lungsod na may sapat na kakayahan para maoperahan ang kanyang ina. Isang komplikadong kaso, isang kritikal na operasyon. Habang inaasikaso niya ang mga dokumento, ang babae tahimik na nakatingin sa kanya. Pinagmamasdan ang bawat galaw, bawat bakas ng pamilyar na mukha. Hindi niya pa ipaliwanag ang halo-halong damdaming bumabalot sa puso niya. Pagmamalaki, pangungulila at pagsisisi. Ang kanyang anak, ang batang minsang iniwan niya sa ilalim ng ulan, ngayoy isang iginagalang na doktor. Matikas, marespeto, malamig ang tinig, ngunit mainit ang damdaming pilit niyang inaabot. Marahang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya akalaing sa huli, ang batang tinalikuran niya ang siya ring magliligtas sa kanya. At sa kanyang puso, muling bumalik ang kirot ng nakaraan. Ang lalaking iniwan niya para sa mas magandang buhay. Siya pala ang halimaw sa panaginip niya. Hindi nagtagal, itinakbo siya ng lalaking yon sa isang illegal na negosyo. Sa sobrang tiwala niya sa pag-ibig, pinirmahan niya ang mga dokumento. Siya pala ang ginamit na pangalan sa lahat na kasunduan. At nang mahuli, siya lang ang sinampahan ng kaso. Siya lang ang ikinulong, siya lang ang nasira ng sistemang pinagtakpan ng maling pagmamahal. Anak ko, patawad. Mahina ngunit malinaw ang tinig ng babae. Ngunit hindi pa siya sinagot ni Lance. Hindi pa ngayon. Sa kabila ng tagumpay ng operasyon, alam ng babae na ang kanyang mga araw ay bilang na lamang. Pero bago pa man siya mawalan ng pagkakataon, muling gumuhit sa kanyang alaala ang mga dahilan kung bakit siya nauwi sa ganitong sitwasyon. Matapos ang kanyang unang sentensya, nagpakalakas loob siyang harapin ang lalaking minsang ipinagpalit niya sa kanyang pamilya. Nagpunta siya sa bahay nito, isang malapalasyong tahanan na halatang bunga ng yaman at kasinungalingan. Doon, buong tapang niyang isinumbat ang lahat. Bakit mo ako niloko, Fernan? Minahal kita. Tinalikuran ko ang anak ko dahil sa'yo. Sigaw ng nanay ni Lance. Ngunit ang naging sagot ng dating kasintahang si Fernan ay isang mapanlin lang na ngisi. Pagkatapos, sa isang iglap, tumawag ito ng pulis. Isinumbong siya sa umano'y assault o pananakit. Nagbayad pa ang lalaki ng investigador para patindihin ang kaso para tuluyan siyang makulong. At sa huli, nabilanggo siya ulit. Bagaman alam ng lahat na gawa-gawa lamang ang kaso, wala ni isa man ang tumulong sa kanya. Walang pamilya, wala siyang kaibigan, wala siyang maaasahan. At ngayon, narito siya, lugmok sa kama ng ospital ng kulungan habang pinapanood ang anak na minsang sinaktan niya sa pamamagitan ng pagtalikod. Patawad, anak. Kung kaya ko lang baguhin ang lahat. Puno ng pagsisisi na sabi ng nanay ni Lance. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng isang batang lalaki na may mga matang puno ng luha, nakatingin sa pinto, naghihintay ng pagbabalik ng isang ina. At ngayon, heto siya sa harap ng sariling anak. Hindi upang yakapin siya ng tuwa, kundi upang humingi ng kapatawaran. Hindi para sa sarili, kundi para sa kaluluwang matagal nang nabubulok sa kulungan ng konsensya. Marahil kahit iniwan ko sila, naitaguyod pa rin ng ama si Lance. Naging maganda ang kinabukasan ng anak namin. Isip-isip ng nanay ni Lance. Ngunit ang hindi niya alam, ang lalaking yon ay matagal nang wala. At ang batang iniwan niyang umiiyak sa sahig, siya lamang ang nagtaguyod sa sarili niya. Kung ito na ang huling pagkakataon ko, saan ay magawa kong hilingin sa kanya na patawarin ako? Humihikbing bulong ng nanay ni Lance. Nang sumunod na araw, muling dumalaw si Lance sa silid ng pasyente.
Ngayon ay dala na niya ang kanyang anak na si Troy. Muling nasilayan ng matandang babae ang batang iniwan niya noon at ngayon may kasama ng sariling anak. At sa pagtingin ni Lance sa mga matang puno ng luha ng kanyang ina, muli niyang nakita ang isang nanay. Hindi perpekto, ngunit nagsisisi. 3 buwan pang lumipas, sa mga huling oras ng kanyang buhay, si Lance ay nasa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak niya ang nanginginig nitong kamay at sa bawat saglit, sinasambit niya ang mga salitang puno ng habag habang kinikimkim ang kirot ng mga alaala. Sa oras ng pamamaalam, hindi galit ang nanatili, kundi awa, at ang puso ni Lance sa wakas ay naghilom. Isang umaga, habang nag-aayos si Lance para pumasok sa trabaho, biglang tumunog ang doorbell. Nagulat siya. Sino kayang pupunta rito ng ganitong oras? Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Maitim pa rin ang buhok, naka-makeup, nakaayos ang pananamit, ngunit may halong hiya ang kanyang ngiti. Lance, kumusta ka? Mahinang bati ni Glenda at nag-aalangan ng boses. Patawarin mo ako. Alam kong mahal mo pa rin ako at gusto kong patunayan sa'yo na mahal din kita. Na-realize ko yon nung nawala ka sa buhay ko. Talaga ba? Malamig ang tinig ni Lance, ngunit hindi galit. At 7 taon ang inabot bago mo yan ma-realize. Hindi man lang 10 o 15. Pasensya na, pero huli ng lahat. Walang sakit sa tinig ni Lance, ngunit buo na ang desisyon. Tulad ng kanyang ina, si Glenda rin ay naging bahagi ng nakaraan. Isang bahagi na puno ng kirot, ng pagkakamali at pagbitaw. At sa pagkakataong ito, hindi niya nahahayaang maulit muli ang sugat na yon. Tumayo si Glenda sa harap ng pintuan, napapapikit-pikit, tila umaasa pa ring babaliktad ang sitwasyon. Hindi niya inakalang ganoon ang sasalubong sa kanya. Ang malamig, mapanuyang mga salita ng lalaking minsang buong-buo niyang iniwan. Ang akala niya, ang puso ni Lance ay nananatiling naghihintay. Ang totoo, matagal na itong tuluyang isinara sa kanya. Pero, anak ko si Troy, umiiyak na sabi ni Glenda, pero may kaunting yabang pa rin. Hindi mo dapat. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Lance. At mula roon, lumabas si Mary. Payapa ang mukha, ngunit matatag ang pananalita. Glenda, hindi mo na pamilya to. Matagal mo na silang iniwan. At ako ang kasama nila ngayon. Ako ang ina ni Troy. At ngayon, may isa pa kaming anak ni Lance. At may isa pang darating. Hinaplos ni Mary ang kanyang tiyan. Isang tahimik ngunit matibay na deklarasyon ng bagong simula. Nanginginig sa galit si Glenda. Hindi niya matanggap na ang dating kaibigan ngayon ay asawa na ni Lance. Hindi mo anak si Troy, pasigaw ni Glenda. Inaagaw mo lang ang pamilya ko, pa-victim na sabi nito. Walang bahid ng galit na sumagot si Mary. Hindi ko inaagaw ang iniwan mo. Ako ang sumalo sa iniwan mong responsibilidad at kahit hindi ko siya anak sa dugo, ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang ninang niya at kailanman hindi ko siya iniwan. Ikaw ang gumawa niyan, Glenda, hindi ako. Mommy, sino po yung babae? Inaantok na tanong ni Troy pagkalabas ng silid. Saglit na natigilan si Glenda. Ang sariling anak, hindi na siya kilala. Tahimik na niyakap ni Mary si Troy at hinawakan ang kamay nito. Dinala pabalik sa kwarto, marahan at may pag-aaruga. Si Glenda nakatayo pa rin sa harap ng pintuan. Hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Tiningnan niya si Lance, umaasang may awa o kahit kapirasong damdamin pa rin natitira para sa kanya. Pero ang bumungad sa kanya, isang mapait na ngiti. Hindi para manakit, kundi para ipakita na tapos na talaga. Kailangan ko pa bang ipaliwanag kung bakit huli ng lahat? Malamig na tanong ni Lance. Napaiyak na si Glenda.
Akala ko, mapapatawad mo pa ako. Nanay ako. Nanay ako ni Troy. Ina, siguro. Mapaklang natawa si Lance. Pero ang totoong ina, hindi sumusuko. Hindi umaalis. Baka isang araw, mapatawad ka niya. O baka hindi na. Depende yan kung paano ka mamumuhay mula ngayon. At tulad ng dati, sinubukan ni Glenda na mag-iskandalo. Ang estilo niyang pasigaw, pasumbat at paawa. Ngunit si Lance hindi na naaapektuhan. Isinara niya ang pintuan ng kanyang puso sa babaeng minsan niyang minahal. Sa loob ng bahay, may bagong katahimikan. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil natapos na ang bahagi ng kwentong yon. At si Glenda, malaya na siyang lumayo sa landas na siya rin mismo ang pumili. At sa dulo, kung saan man siya dalhin ng kanyang mga paa, naway dala-dala niya ang aral ng kanyang mga pagkakamali. Lumipas pa ang mga taon, sa isang bahay na puno ng liwanag, maririnig ang halakhakan ng mga bata. Si Troy, si Andrew, at ang bagong silang na anak ni Lance at Mary. Ang dating sugat ang puso ni Lance, unti-unti nang naghilom. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil pinili niyang magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili at sa anak niyang nangangailangan ng matatag na ama. Si Mary, ang babaeng tahimik ngunit matibay, ang naging sandalan at ilaw ng kanilang tahanan. Walang pagsisisi ang pagmamahal niya. Buo, totoo, at hindi iniwan kahit kailan. Samantalang si Glenda, naglakad palayo sa isang pamilyang minsang naging sa kanya. Dala ang mabigat na bagahe ng pagsisisi. Hindi na siya muling bumalik pa. At marahil sa kanyang katahimikan ngayon, unti-unti niyang tinatanggap na ang ilang pagkakamali, hindi na kayang itama ng pagluha. Ngunit ang kwento ni Lance at ng kanyang pamilya, ito'y patunay na sa kabila ng pagkasira, pagkabigo at pag-iwan, may pagbangon, may panibagong simula, at may pag-ibig na muling bumubuo sa lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Pero ang pag-ibig na pinagtitibay ng panahon, sakripisyo at respeto, yan ang tunay na tahanan. At higit sa lahat, may bagong simula para sa mga marunong maghintay, magpatawad at magmahal ng wagas. Katulad ni Lance at Mary na nasa gitna ng bagyo, pinili ang tahimik na pag-ibig at ngayon namumuhay sa liwanag ng bagong umaga. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.